Ang 7 trumpeta ay markahan ang paghatol sa mga nabubuhay sa lupa, 4 na pagkawasak at 3 kaabahan. Ang mga ito ay 7 pagtubos na paghatol upang salot sa lupa, habang ang kaligtasan ay posible pa bago ang pagsasara ng awa. Isaalang-alang ang kahalagahan ng araw ng pagbabayad sala sa ilang, Lev 16. Ito ang pinakamahalagang araw sa taon ng mga Hudyo para sa ika-10 araw ng ika-7 buwan na minarkahan ang pagtatapos ng paghatol ng Israel para sa taong iyon. Gayun din, ang isang paralel ay iginuhit para sa huling henerasyon sa habang ang ika-4 na tatak ay binuksan at ang unang trumpeta ay tumunog. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 2nd anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Numarang namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulok at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituing ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng ika-4 na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan at ang 3 bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim!" Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. Hinipan ng 5 anghel ang kanyang trumpeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabas ang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan ngunit lalayuan sila nito. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pag-aspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng salakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon.